What's up mga troops? Kumusta kayo? Ito ngayong araw ng unang malakas ang snow dito sa Kamloops. Bali pagkagising ko, itong unang nabasa kong message ng tropa ko na sobrang kapal na daw ng snow doon sa banda sa kanila sa taas sa may Aberdeen. Ito yung picture na sinend niya, tapos ito naman yung video na sinend niya sa akin. Ito kasing lugar nila, itong bahay nila ay nasa bandang taas na to. Kaya ang bilis mag-ice dito, ang bilis mag-snow. Hindi katulad dito sa may tinitirahan ko na hanggang ngayon ay wala pang snow. Mga patak-patak din naman ang snow dito kaso hindi katulad dito sa kanila na ang kapal na. Kaya eto, pagkabangon ko, sumilip ako agad sa bintana ko. Tapos ayun, ito ang nakita ko. Oo nga, ang lakas nga ng snow ngayon. Pero wala, kita nyo sa mga damo, sa mga daan, wala pa rin snow. Hindi katulad dun sa kanila na halos napapalibutan na ng snow. Tapos lumabas na nga ako ng kwarto kasi titignan ko dito sa may labas ng malaking bintana para makita ko rin yung itsura dun sa taas kung makapal ba yung fog ngayon. Tsaka kung talagang makapal yung snow dun sa taas. Tapos grabe, habang papalapit ako dito sa malaking bintana, ang ganda na kaagad tingnan, parang TV lang na pinapanood ko. Tapos ayan, namumuti na nga ang buong Kamloops. Lalo na yung doon sa may bandang taas. Hindi na makita dito yung mga bundok, yung mga bukid na may mga bahay. Pero dito sa amin, tingnan nyo yung yelo, hindi pa ganun kakapal. Pakonti-konti pa lang. Kaya eto, naisip ko, kumain na lang ng maganda. Kasi bago sumabak sa lamig, kailangan busog ang tiyan. Naisip ko sanang sabawan yung isda, kaso bigla kong nakita tong ampalaya. Magdadalawang linggo na pala to sa ref ko. Buti nga napakinabangan ko pa tapos balutong-lutong pa. Kaya eto, gigisahin ko na lang tapos yung isda na imbis na tutulain ko ay piprituhin ko na lang. Tapos simula nang dumating ako dito sa Kamloops, ngayon pa lang talaga ako makakakain ng isda. I mean ng isda na hindi galing sa restaurant. Tapos pag gulay naman, ayan, mga ilang beses lang siguro ako makapagulay sa loob ng isang buwan kasi nagtitipid nga, ang mahal kasi ng mga bilihin dito. Madalas ko lang ginugulay dito ay carrots, broccoli na may halong red pepper, tsaka sibuyas. Yun lang kasi yung nauuwi ko galing doon sa restaurant na pinagtatrabahuan ko. Pero ito, sa ngayon, masasabi ko makakapagluto rin ako sa ngayon ng totoong ulam. Bali ito nga pala yung nabili kong isda, tuna. Kasi ang plano ko talaga dito ay tinola. Kaso parang hindi naman perfect match yung tinola doon sa ampalaya, kaya piprituhin ko na lang. Tapos ayan, salt and pepper lang, okay na. Tapos dito nga sa kawali, naggisa na ako kagad ng sibuyas, bawang at saka nitong kamatis. Ayan, wala nang karne-karne, purong gulay lang. Ang magiging karne ko na lang dyan mamaya ay yung itlog. Tapos naglagay lang ako ng konting tubig para matunaw lang yung asin na ilalagay ko. Tapos naglagay na rin ako ng paminta at saka ng patis at sinunod ko na rin yung ampalaya tapos itong itlog kaagad. Tapos hahayaan ko lang tong kumulo dito para mamuo talaga yung itlog sa ilalim. Tapos nang ito medyo bubuo na yung itlog ay saka ko lang hinalo. Kunting halo lang tapos tatakpan ko lang muna siya saglit para maging totally even talaga yung pagkakaluto ng ampalaya. Tapos ayan, saglit lang, okay na. Ayan, goods na, mabango-bango na. Syempre, hindi sapat yung aamuyin lang kaya dapat titikman rin natin konti. Tapos medyo nabitin niya ako sa alat kaya naglagay pa ako dito ng kunting asin, kunti lang, pampabalance lang talaga sa pait tsaka ng alat. Tapos eto ngayon okay na, ililipat ko na doon sa aking mangkok. Tapos eto, naglagay lang ako ng kunting mantika, used oil na yan, yun ang pinagprituhan ko dati ng bawang nung gumawa ako ng arroz caldo. Tapos inilagay ko na kagad yung aking tuna. Tinakpan ko lang kagad kasi para hindi matalsik, talsik kasi ng talsik eh. Tapos ayan, malakas na apoy lang ginamit ko kasi ang gusto ko balotong sa labas tapos juicy sa loob. Kaya ayan, saglit lang, okay na. Tapos gumawa na rin pala ako ng sausawan, toyo, tapos nalagyan ko lang ng lime tapos ng sili. Tapos ayan, goods na. Ito na ang ating finished product. Ito yung ating prinitong tuna. Tapos syempre, ito yung ating ampalaya. Plano ko sana yung parang gawin kinilaw o parang salad itong ampalaya. Kaso matagal na siyang nakastay sa ref. Kaya ito, ginisa ko na lang. Tsaka perfect partner din yan para dito sa ating prito. Bali malaki nga pala yung prito na yon kaya hinati ko lang. Hindi naman pala malaki, malaki yung presyo. Tapos ayan, lalagyan ko lang ng sausawan. Tapos sinandukan ko lang ng konting ampalaya kasi para may hanggang pambukas pa ako na ulam. Tapos syempre, ayan, nood ng TV habang pumapapa dito sa kwarto. Tapos pagkatapos ko ang kumain ay nagbihis na ako. Naglagay na ako ng gloves doon sa loob ng bag ko tapos namimili ako ng bonnet na gagamitin ko kung alin ba yung mas maganda. Yung gray ba na yon na may diretso may takip sa tenga o yung blue na parang may fur o kaya itong one piece na white tsaka or black. Kaso naisip ko na ito na lang na may fur kasi para mas maganda pang winter talaga. Tapos syempre puffer jacket. At dahil makapal nga daw yung snow dun sa taas, papunta dun sa may trabaho kaya itong winter shoes yung gagamitin ko. Hindi ko na masyadong ginagamit yung mga J1 ko kasi madudumihan lang dun sa labas.
Tapos eto na nga, naglalakad na ako papunta dito sa bus stop. Ayan, kung makikita nyo, wala pa talagang yelo, wala pang snow dito sa baba. So yan, dun sa may likod, yung mga bundok, namumuti na. Tapos itong bundok, maputi na dahil sa snow. Pero dito sa baba, mabasa lang. Kasi pag nag-snow, natutunaw kasi kagad. Kahit nga nung nandito na ako sa my Lansdowne, kasi dito ako sasakay uli ng isa pang bus, papunta na sa trabaho, ayan, wala pa talagang ka-snow-snow. Mga bundok pa lang talaga yung nag-snow. Doon sa lugar ng tropa ko, mataas yun. Bandang bundok yun. Kaya ayun, mas malamig doon. Tapos doon, ang nag-i-snow ngayon, dito wala pa sa baba. Tapos ito, pasakay na ako ng bus. Ito nga, nasa malapit na kami nito sa trabaho. Nandito na kami sa may bandang Aberdeen Mall. Ayan, mafag nga dito sa taas. Sa susunod na bus stop, doon na ako bababa. Tapos dapat, bandang dito, makikita na yung restaurant na pinagtatrabahuan ko. Kaso ang fog, hindi makita. So ayun nga mga troops, nandito na ako, kakababa ko lang dito sa papunta sa trabaho. Ang laki talaga ng pagkakaiba dito, saka dun sa baba sa may bahay, wala pa, hindi pa masyado nag-i-stow. Dito, madalas ganito na. Ika mga troops, dito na ako, patawid na dun, pupunta sa may trabaho. Lang banda yung trabaho ko. Lapit na. So ayun mga troops, hanggang dito na lang muna. Medyo lumalakas na naman yung ulan ng snow. Pabasa na naman cellphone natin. A few moments later. Yo mga troops, pauwi na nga, kakaglabas lang galing sa trabaho. Tapos ito, kita nyo, mafag masyado. Tapos ito, lalakad pa dito sa snow. Ito lang talaga ang kalaban dito. So ayan, nandito na nga ako sa may bus stop, naghihintay. Pero sobrang mapakayelo dito sa paligid. Tapos kita nyo naman dun sa kabila, hindi na makita masyado yung mga stoplight. Kahit yung mga ibang ilaw dahil sa sobrang fog. Ito lang talaga ang kalaban pagka nagtatrabaho ka sa ganito. Ang lamig, ang yelo. Lalo na pagka nagko-commute ka lang, walang kaso kung may sariling sakyan ka. Tapos na-miss ko pa yung isang bus. Kasi 3 minutes na lang, pa-out pa lang ako sa trabaho. Tapos habang naglalakad ako paakyat dito sa bus stop, nakita ko na yung bus, tumarating na, kaya hindi na ako nakahabol. Kaya ito gagawin ko, dito ako sa tapat na bus stop para iikot na lang ako kaysa maghintay ng matagal dito sa lamig. Buti lang nasa loob ng bus kasi may heater naman ang bus eh. Iikot lang mga 15 minutes na ikot paakyat papuntang Aberdeen. Tapos magbaba dito uli, diretso na yun papunta sa downtown. So ayun mga troops, nandito na ako sa loob ng bus. Ayun, iikot na lang. Mga 15 minutes lang naman siguro, 10 to 15 minutes na ikot. Tapos padiretso na sa downtown. Tapos itong bus na to, diretso kasi number 1. Kaya diretso na pauwi sa bahay. Dito malapit na ako dito banda sa kaibigan ko kay paring Mond. Ayan, dyan hagdanan na yan. Kaso hindi masyadong makita, mafag sa labas. Yung hagdanan na yan, dyan ako paakyat doon kay paring Mond. Dahan-dahan lang yung bus ngayon. Medyo mafag kasi sa labas. Tapos nag-i-snow pa, madulas ang daan, kaya dahan-dahan talaga. Tapos dito dati yung sa may gilid na yan, dati kitang-kita yan, overlooking view yan sa baba. Pero ngayon hindi makita dahil sa fog. Ayun nga mga troops, nandito na ako sa loob ng bahay, kakapasok ko lang. Hindi na ako nakapag-video nung naglalakad ako papunta rito kasi umaambon na naman. Siyempre mababasa na naman cellphone natin. Tapos yung cellphone ko kasi minsan, hindi lang minsan, madalas parang nagmo-moist yung camera. Kaya ang pangit ng makakuha minsan. Kaya hindi ko na pinilit mag-video kanina habang naglalakad pa uwi dito sa bahay. So ayun mga troops, hanggang dito lang muna. Salamat sa panonood. See you sa next video. Thank you. Have a good one.